yung kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong for them to cite the two anchors of SMNI with contempt. Sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Isa pa at MJ, at Marco at nalulungkot kahit kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Acop, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Kilala yung ibang congressman, nakala mo parang mga asong ulul kung magtatanong. Wala yung respeto sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Siguro pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan, bakit nagkakaganito? Yung mga taong dati naman ay disente, no? Ano kaya ang triggering social phenomenon, no? O psychological phenomenon? Why are we acting like mad dogs, no? Ito sir, siguro sir, bahagi ho yan ng hiwaga ng buhay. So yung guys, at natunghayan natin yung introduction ko. Ang i-feature po natin ngayon, ang i-interviewin ng SMNI, Pulso ng Bayan. So tuwing umaga po ito. So mag-subscribe na kayo doon sa Pulso ng Bayan ng SMNI. So dito po ay in-interview nila si kagalang-galang na si Jay Sonsa. Ito po yung batikang commentator, anchor, at may TV show siya noon sa Mel and Jay. At magaling po itong commentator sa radyo, sa telebisyon, at talagang batikan na to. Napakatagal na panahon na itong news anchor sa iba't ibang channel dito sa ating bansang Pilipinas. So marami po siyang eksperyensya tungkol sa politika at lahat na ng bagay. Marami siyang alam. Dangan nga lamang ngayon, siya ay retirado na at nagninegosyo na lang sa ibang probinsya. So dito po matutunghayan natin at marami tayong matutunan guys. So continue lang panoorin yung kanyang interview dito sa Pulso ng Bayan sa SMNI. So bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga viewers at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So nakita nyo naman maraming nangyari no nakaraan. So simulan na po natin. Ito po ay makakatulong po sa atin, sa ating kaalaman sa mga history ng ating bansang Pilipinas. Eto na po sila. SMNI Pulso ng Bayan, partner na sa ating linya ang veteranong mamamahayag na si Sir Jay Sonsa at pag-usapan natin ang ibang mga ganap ngayon at kaugnay rin sa investigasyon ng SMNI franchise recently. Sir Jay, mayong buntag diha ang aside sir at Marvilando po at MJ Mondehar sa Pulso ng Bayan. Live tayo in National TV. Salamat po. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa mga facilities ng SMNI. Good morning. Mayong buntag sir, si Admar po ito. Sir, alam ko makakarelate kayo sa matagal nyo po sa pamamahayag. Nakikita nyo po ba na ang ginawa
ng Kamara dito nga po sa SMNI, particular sa mga anchors po ng SMNI. Kung ikaw po ay aktibo pa, halimbawa nasa pamamahayag ka pa, nasa height ka pa ng iyong pamamahayag na karir at naganap ito, magkukos ba ito ng chilling effect po sa inyo? Malaki impact niyan. Kaya nga ako nung kasi sinusubaybayan ko, pinapanood ko. Nalulungkot ako, Admar NJ, kasi ang taas na respeto ko sa Kongreso, especially sa House of Representatives. And I remember, minsan na-imbita ako rin as a resource person. Nung kapanahunan nung issue ng suhulan sa NLEX, na anong tawag nito, na pinagbibigyan ng pera yung mga congressman. I remember kasi ako ang nag-discuss niyan on the air, sa radyo at sa telebisyon. So sinumo nila ako. Sabi ko, wala namang problema. So I attended. I made sure na anong tawag nito, nagdala ako ng abogado para at least guided ako. Dahil yun naman talaga ang dapat, lahat ng anong tawag nito, mga pagdinig, kung kinakailangan mo ng legal advice, dapat you will be provided a counsel of your choice, Yun. So, kasama ko noon sila Teteng Chudorte at saka si may isang abogado pa, pagkatapos, sabi nila, kaya mo bang pangalanan? Sabi ko, sir, malinaw po ang Section 1 ng Republic Act 53 at Republic Act 1477 na hindi ko po pwedeng banggitin sa inyo ang source ng aking information. At tapos, kaya sabi nila, sige, kung hindi ba pwede, kaya mo bang sabihin tawag nito, in executive session? Sabi ko, sir, bakit po kinakailangan ng executive session? Public, yan, kinakailangan ng publiko alam. Ngayon, kung ako'y pipilitin ninyo, at kasi, katulad din mo, gusto nilang, anong pangalan nito, Pangalanan. bigyan ako ng tawag nito, ng cite for contempt. Sabi ko, sir, kung isa-cite for contempt ninyo, ako, anong tawag nito, might as well ako sasabihin ko na. Pero ayoko na executive session. Gusto ko open court. Sabi ko, sige, umpisahan na ko natin, Mr. Chairman, kako kay Congressman Abaya noon. Umpisahan mo natin, senyor. Kompleto naman ako listahan dito. Nandito naman halos yung lahat ng ibubulgar ko. Kung gusto ninyo, kasi na-on-live naman tayo on TV. Pero on camera, biglang sinuspend yung session, hindi na tinuloy. Kasi kompleto ako, pati video, pati Pero ang mabuti naman, kasi nagkaroon ng bagong batas yung Republic Act, yung Soto Law, ngayon, pagkatapos noon, which guarantees yung mga mamamahayag na hindi mapipilit na sabihin na bulgar kung saan nanggaling ang source, Pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni Miss Padoy, anong tawag nito? Wala namang dapat anong tawag nito? Panggigipit ng gano'n kasi simple lang Let them replay the video at doon makikita na iba, nagtanong yung mama. Kaya ako tinatanong nga sa mga post ko kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos yung pagtatanong. Yun. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with the contempt, sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing cases of anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Isa pa, MJ, Admar,
maganda sigurong malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part of the laws of the land, yung kaso ng Farmally versus Senate na sinasabi ng Supreme Court, while the court recognizes the contempt powers of Congress, it cannot abuse it. No? Hindi siya pwedeng abusuhin. Kaya, yan, malinaw yan, no? So, ewan ko, kasi nanghinayang ako at nalulungkot kasi yung chairman ng committee na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting. Kako, ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Acob, dati namang gentleman yan at mananabong yan, katulad ko. Dati, hindi ko maintindihan bakit ganun ang inaasta, no? Si Mr. Pimentel ng Surigao. Hindi ko rin maintindihan bakit ganun ang inaasta niya. Hindi ko kilala yung ibang congressman. Akala mo parang mga asong ulol kung magtatanong. Nawala yung respeto ko sa Mandali, no? Dito sa 19th Congress. Parang, I don't know, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I should... komentohan po natin ng bahagya. So, ito palang chairman ng Committee on Franchise na si Congressman Tambunting. Ito pala ang asawa nito ay di umano dating producer ni Sir Jay Sonsa sa ABS-CBN at sila yung mahawak sa kanila no, naging producer nga nila eh. Si asawa ni Congressman Tambunting, yung chairman ng Committee on Franchise. So, may knowledge to sa prangkisa. Dahil nga yung asawa nga niya, naging producer ng ABS-CBN, di man, ayon nga dito sa ating butihing dating news anchor, dating meron pa tong sa radyo, nagko-commentator to sa radyo, sa television, at meron tong show kagaya nung Mel and J nung araw nung matatandaan nyo sa ABS-CBN yung Mel and J. O kasama niya si Mel Chanco dito nun. So may alam tong si Congressman Tambunting, ang chairman ng franchise, sa mga sitwasyon tungkol sa mga prangkisa dito sa mga news. So nagtataka nga siya at itong isang congressman na tinukoy niya, si Congressman Acop, isang gentleman. Di umano, sabi nga ni Sir Jay Sonsa na di umano, ayon sa kanya ay kasama niyang mananabong. At yung pang ibang congressman, nagtataka nga siya bakit nagkakaganon. So ituloy po natin. Nakomentohan ko lang ng konti, na i-highlights niya kasi dito kung ano-anong uri ng kongresista itong mga congressman natin sa House of Representatives. So ituloy po natin, guys. Siguro pag naluwas ako sa syudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan, bakit nagkakaganito yung mga taong dati naman disente, no? Mm-hmm. Ano kaya ang triggering social phenomenon, no? O psychological phenomenon? Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam. Sir Jay, may buntag si MJ to, sir. Siguro, sir, Yes, MJ. bahagi ho yan ng hiwaga ng buhay. Oo naman. Sir, may nagsabi... May kwento talagang buhay, oh. Opo, may nagsabi po, Sir Jay, na kailangan daw accredited ka at member ng KBP bago mo ma-invoke yung shield law. Bilang veterano, sir, sa pamamahayag, approve po ba yun sa inyo? Wala pong ganon. Ganito na, bigyan natin ng historical fan siguro ang tao para maintindihan, ano? Okay. Ang KBP at saka PMC, no? Kabaysanan ng mga broadcasters sa Pilipinas at Broadcast Media Council ay itinatag noong panahon ng batas militar. Umira lang batas militar sa bansa. Panahon ng martial law. Dahil noon,
si Kada Duroy Valencia, no? Sumalangit ang kaluluwa. At si Mr. Barreiro, no? Tony Barreiro, sumalangit na rin ang kaluluwa. Naisip nila, kasi noon ang issue ginigipit dahil martial law, no? Sabi nila, para magkaroon ng boses at iisang tinig ang mga nasa media noon, inorganize yan, no? Sinabi nila, nag-meeting-meeting yung mga may-ari ng mga network, mga istasyon, mga impilo ng radyo, television. Nagkaisa sila na itatagang isang samahan, no? Na tinawag na KBP para magkaroon sila ng single voice in trying to temper the impact of martial law on press freedom. Ayun, yung pala. Tapos sabi nila, Apolacay, sabi na kay Presidente Marcos noon, kami na ho ang magdidisiplina sa aming mga sarili o sa aming mga tao para nang sa ganon ay anong tawag nito, kumbaga pagkaroon ng leverage doon sa martial law. Yun ang simula niyan. Tapos noong 1983 na inilift ng martial law, nawala na po yung anong yan kasi unang-una voluntary yan na ADMAR, no, MJ. So kung gusto mo maging miyembro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. Sa matter of fact, karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Oo, kasi ang nangyari, wala naman sila pakinabang, no? Ano bang pakinabang mo? Nagbabayad ka buwan-buwan ng fees, no? Anong tawag niyan? Parang juice. Pagkatapos, panahon kasi noon, ang nangyari, after martial law nga pala, naging parang parang, sige, pabiyembro tayo ng KBP, parang na sa ganon, hindi tayo mahirapan maningil sa mga advertising agency. Yun ang talagang binibigyan ko ng mga inside stories dyan. Ating ngayon ko lang rin nalaman to. So, yung palang KBP, tinatagto ng panahon ng martial law para nang sa ganon, mabigyan daw ng sinabi nga ni itong butihing ating periodista na si Jay Sonsa, na lumapit sila kay Apolacay na Marcos Sr. Para na sa ganun, magkaroon ng katarungan yung pagpapababa niya ng martial law nung araw na yun. So ito pala isang grupo. Grupo lang po ito na may sariling asosasyon. Ganun natin maiahambing yun. Na walang kinalaman po sa ating batas dito sa Pilipinas na palaging ina-highlight nitong mga kongresista natin yung mga rules and regulation ng KBP. Ito pala isang asosasyon na nalabas sa konstitusyon ng Pilipinas. So, hindi natin maintindihan. So, ipapaliwanag po ng ating butihing Jason na isang komentarista din ng araw sa mga news at TV. So, yun pala yun, guys. So, wala nga kinalaman to sa konstitusyon natin ng KBP. Di umano ayon kay Sir Jason So, naipaliwanag niya. Ngayon ko lang din nalaman to. At matutunghayan nyo pa yung iba niyang pahayag. Nung nakita nila na masyado nang nagdidikta, no? Especially when small network were occupying leadership at KBP, nagreklamo yung mga malalaki, no? Ay, bakit nyo kami pinipigilan kung ilang commercial ilalagay namin, no? Tapos mumultahan nyo kami. So finally, ang ginawa nila, umalis sila sa KBP. Ngayon yung sinasabing accreditation panahon ng martial law yun. Wala naman tayong martial law ngayon unless this government likes to project that it has indeed the effects of martial law, no? Kung parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Hindi po parang yan. Before martial law, wala namang accreditation. Kanya-kanya. Pag ikaw nasa ABS-CBN, pag ikaw nasa Manila Broadcasting, nasa Associated Broadcasting, sa Channel 5 noon, kasi malaking network noon, RMN, ABS-CBN, Manila Broadcasting, Channel 11, ABC5, yung TV5 ngayon.
sila ang nagka-credit. Ngayon, may mga samahan. You cannot, KBP cannot say na, hindi namin accreditation. Una, hindi naman miyembro ninyo yan. Paano nyo ma-credit? That's why ako mismo, sabi ko nga, bakit ba, ang tanga-tanga pa ng ibang congressman, pinipilit yung apparently, wala, hindi ko naman, ayaw ko naman sabihin bobo sila, no, tanga. Siguro hindi lang nila alam na gano'n, no? So, yun ang, to answer your question, Admar, MJ, ang accreditation must come from the network itself. If at all, yun ang gusto nilang mangyari. Pag sinabi ko, halimbawa, ako ang general manager station manager ng SMNI o ng DZAR, ito ba si Celis o saka si Badoy, accredited nyo? Natural, makakapag-programa ba yan kung hindi namin accredited? Sir Jay, si Admar po ulit ito. Kasi malina naman po dito sa inamyendahan na Soto Law na babasahin ko lang yung kanyang sa section 1 without prejudice, nabanggit dito kung sino-sino lang yung pwede, no? Under the civil law, any publisher, owner, or duly recognized, ito yata yung nababanggit ni ng isang na mga kongresista, duly recognized accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager, media practitioner, involved in the writing, editing. So, hindi ba saklaw doon si Ka-Eric? Siguro na saklaw, sabi ko nga eh. Yun, saklaw. The mere fact na sila yung nag-a-anchor, it presupposes that they are accredited by the network, by SMNI. Ang mga dyan, ang mga hindi accredited dyan, yung mga sampay bakod. Ano yung sampang bakod? Alam mo yung sampay bakod, yung bang Sampay ba? may daldalang tape recorder, pupunta sa probinsya, sa office of the governor or mayor. Sir, interviewin kita, ganyan. Pero actually, wala namang network. Mga hausaw. Sir, Yun, mga gano'n. Pero when you're doing regular broadcast or you write regularly, at even regularly, kahit na once a week ka, kung nasa dyaryo ka and you maintain a page, a column, an opinion, you form part of that media outlet. Sir Jay, kung susundin Especially now, dahil may social media, Yan. if I am a blogger, I will accredit myself as a media man on my own blog or my own page Wala. or my own YouTube channel. Ayos. Kasi nag-iba ng panahon eh. Unless natutulog itong mga congressman ng mga 20 years ago at ayaw nilang tanggapin na meron ng pagbabago sa lipunan, wala, patay tayo riyan. Kung susundin po yung sinasabi ng ilang kongresista na dapat ay yung mga accredited lang is hawak ng KBP, di ba meron ding mga broadcast entity na tumiwalag na rin sa KBP. Ibig sabihin, may paglabag din sila. So dapat din silang ipatawag sa Kongreso. Kung susundin yung argumentong yan, wala accreditation sila Mel Chanco. Sila yung yumaong, sila lahat ng mga nasa DCWP, lahat ng nasa GMA7, lahat ng nasa ABS-CBN ngayon, sila Noli de Castro, hindi sila accredited ngayon kung yun ang kanilang pagbabasihan. Because these are already non-KBP members. But they're going on there. Malinaw po yun, Di guys. ba? Oo. Sabi ko nga tanga lang yung gagamit ng ganung argumento eh. Easy lang, easy. Sir, Hindi ako, alam mo naman ako, pagdating sa industriyang ito, I am very, anong tawag nito, very, anong tawag niyan, prangka-prangka lang ba? Walang halong kaipokrituhan. correct. Prangkahe lang. Sir Jay, itong nangyayari sa mga anchor ng SMNI, do you think may epekto rin ito sa pag-broadcast ng ibang mga broadcaster din, sa ibang mga impilan, na lalo pat pag nagkaipitan, kailangan mong pangalanan ng iyong source no matter what? Parang ganon. Hindi pwede. That is why, sabi ko nga, I am glad that Attorney Panelo and Attorney Roque are bringing this matter to the court, no?
Kasi hindi pwedeng pabayaan yan because Mm. ang estilo na naman talaga, ito ang totohanan dyan. Talagang dinuduro lang naman eh. Ayun. May ibang ano dyan, may ibang purpose sila. Mm. They want to send a message na, "Uy, huwag nyo kaming gagalawin, huwag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, Mm. yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo." Naku po, yun na mabigat. Hindi ko pwede yung ganon. No? Yung pa nga ang isa eh. Anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo na hindi naman, no? Na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. Bakit hindi si speaker ang umarap at sabihin niya, "O ikaw, asan ang ano mo?" Kasi at saka hindi ako, nagtataka ako bakit ayaw nilang ipa-replay yung mismong audio at saka video nung broadcast na nagtatanong yung announcer niyo dyan sa SMNI. Kasi doon lalabas na eh. Talagang nagtatanong lang eh. Ako ilang beses ko ni-review yan, hindi lang 12 beses. Baka maaaring iba ang tono ni kanya-kanyang estilo yan. Unang-una, may pagkabisayan ang inflection ni Ka-Eric, no? So baka ang dating sa mga taga-Quezon, katulad ni JJ Suarez ba yun? Oo, Tagalog Baka yan. dating sa kanya, nag-aakusa na yung ganon. Kanya-kanya kasing dialect yan eh. Kasi ang Kapampangan, maragsarin magtanong yan, baka akala mo nag-aakusa. So, anong tawag nito? Yan, simple lang nambubuli yan, taray, wag nang umimik. Hindi naman po pwede yan. Remember, yung media is the fourth estate. Ang trabaho niya, magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Ito, kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas. No? Opo, Sir Jay, maiba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko to sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din ng Congresswoman. At na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Yes. Kasi ganito yan, Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan yan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, si Boy Nograles. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang TPA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandalian. Kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga. Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagtuturo yan ng college, sa College of Law. Kung di ako nagkakamali, tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why, nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know, kung saan klase kung sabihin siya pa, no offense man, kung saan klase mananap ni, no? So, bida ka
as it may, my inside information is talagang tutulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng franchise legal, ano tawag ito? Legislative Franchise Committee dyan sa mababang kapulungan, no? Ngayon, wala naman kasi ang ano dyan, but yung iba, nagbuwa 1+1, no? Na kasi, never nanalo ang mga Nograles sa Davao, magmula sa kay Boy, hanggang sa kung sino pang ano, the only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district dyan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, kaya nga nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ang district dahil wala nang paglalagyan dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talagang mananalong Nogales, no? Kaya ang laking tuwa nga nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Bagay, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Pambot lang ka, sir. Oo ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. And hindi ako nagtataka kung hindi na ito ay hindi lang locally inspired, no? Kundi may kumpas din dito yung puti. Alam mo naman kung ganong galit ng puti kay Pastor Kibuloy dahil lumaki yung kingdom sa Amerika. Karamihan sa mga funder sa CIA, mga anong tawag sa FBI, yung mga religious organization sa Amerika. So, hindi ako nagtataka kung bakit mas marugdog, masigasig itong hangarin ng mga ibang mambabatas. Kasi, tandaan mo, ito huling-huli. Nung kumakampanya, nung tumakbo senador si Speaker, dumalaw pa yan dyan. Nung tumakbo presidente, si Bongbong, halos linggo-linggo nandyan sila Sandro, pati si Bongbong. Nagmamano kay Pastor. Nung makuha na nila yung kanilang hangarin, na-elect na sila, iba naman ngayon, no? So, hindi ko alam bakit ganyan ang nangyari, no? Politika. Pagkatapos, at saka hindi ko gusto itong kabayan. Ito, anong petsa na tayo ngayon, Admar? Ngayon ay December 7. December 7. Ilang araw na lang magsisinidye na yung Kongreso, di ba? Next week, sir. Na. December 13. December 13. Okay. Before December 13,
doon sa nangyaring unang hearing, no? Involving Badoy, SMNI, and Celis, ang sabi nung kung sino man yung nagsalita on behalf of Congress na naglagay ng naglabas ng isang kaprasong bond paper na may nakatype na mga figure na sinasabing yun ang ginastos sa travel, no? Sa travel expenses na 39 million something, no? Kako, ipagpalagay na nating totoo yung kanilang sinasabi, which I don't believe anyway. Yan. Because unang-una, kung may dapat magpaliwanag doon, si Congresswoman Yeta Romualdez, ang chairman ng Committee on Accounts. Si Party List Representative Romualdez ng Tingog ay asawa ni Speaker Romualdez. Yun. Kaya ako, sabi ko nga, may conjugal leadership sa House of Representatives. Conjugal talaga. But be that as it may, anong tawag nito? Siya magpaliwanag. Kasi tingnan mo, nakailang biyahe ang mga congressman abroad. Ako, hindi naman sa pagmamayabang, alam ko yung gastos pag nag-abroad. Easily, pag isang tao, hindi bababayan sa mga kalahating milyon. Pamasahe, hotel, pagkain, etc. Sila, kung lumakad, di naman lumalakad yan mag-isa. May kasamang asawa yan, kundi man mistress, o di basta, di ba? Tapos, mag-aarkila yan ng mga limousine kasi social kailangan mo itindig ang dangal ng Pilipinas. So, hindi ka pwedeng sumakay ng taxi dyan. So, ganyan kalaking gastos. So, anyway, ipagpalagay na natin totoo at tama yung 39 million. So, ibig sabihin, kung akala ko nga 1.8 lang kaya yun ang tanong ko totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses budget ni Speaker? Aba, hindi pala nung lumabas yung record, 2 billion and 66 million. Yun. No? Yung budget nila, yung in-earmark nila, in-appropriate nila for themselves para ang gastos nila sa biyahe. Kung kontrata na, hindi ibig sabihin, laki. may natitira pang mga 2 billion. more or less mga 2 billion. Oo. More or less mga 2019, mga 2 billion. 21 million. Oh. 2 billion, 21 Balikan natin yung kaya ko tinanong kung kailan ng CND They have to obligate that money or they have to return it to anong tawag nito? The Bureau of Treasury, National Treasury. Tama. Ngayon, sa kasaysayan ng Congress, wala pa akong nabalitaan. Na nagsauli. And I stand corrected kung mali ako, na merong Congress na nagbalik ng kanilang pera sa National Treasury. Ayun, At the end of abangan the year. natin. Usually they obligated, dyan nila kinukuha yung mga pambonus ng mga empleyado, pambonus ng mga congressman, at kung ano-ano pang pinagkagastusan. Ang tawag dyan sa government accounting and budgeting, Ano? you obligate the savings so that you don't have to return it to the National Treasury. Ayun. So, ako lang, tagal naman natin kumukover dyan sa Congress ng Ayun. Teka lang, supporting dali sa lang. nasa media ako. Dali Usually lang. dyan, So, yun pala. Ang sinasabi ni Di Umano ng ating buting news anchor, commentator, lahat na sa news, itong si Sir Jay Sonsa, pagka ganyang may sumobra, Di Umano, hindi na nababalik sa National Treasury, kundi ginagamit pang bonus. Sana naman pati kami. Ang mamaya Pilipino may bonus din, di po ba? Kidding aside, pero ang laki po, guys. Ang laki po nung kanilang budget na dapat na isauli sa ating National Treasury. Di umano, ayon sa mga pangyayari na binanggit ng Kongreso na 39 million lang ang kanilang travel expenses na ayon nga sa computation ng ating periodista, ang ating batikang periodista na si Jay Sonsa, meron pa siyang natitirang 2 billion 21 million
na sa kasalukuyan, yun po ang computation ng Kongreso at ng ating news anchor na to, si Batikang news anchor na si Jay Sonsa. So, ganun kalaki. So, sabi nga niya, yun hindi na mapapabalik sa National Treasury kung hindi gagamitin na sa mga bonuses. Pasko na, di ba guys? So, medyo nakakasama po ito ng loob. Tuloy po natin. Nakakapanghina po. Ang pera ng taong bayan ay napupunta sa bonuses. Di umano. Kinukuha yung mga pabonos ng mga congressman. Depende yan kung gaano ka kalapit sa kalan. Pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 milyon, pwedeng 5 milyon, Naku. pwedeng 10 milyon, pwedeng 30 milyon. Nako po. At usually, kung sino yung malakas tumahol, in defense of the institution, from those who besmirch the dignity of Congress, Tumahol. yung nakatanggap ng malaking envelope pagdating ng Pasko. Nako, yun na nga. Kuha mo, Admar? Ako. Ganyan pala yung yun. Ganun pala. Bahagi po ba yan, Sir Jay, ng hiwaga ng buhay din? Oo, may hiwaga talaga ang buhay. Pero yan, hindi na hiwaga yan dahil alam ng lahat yan sa loob ng batasang pambansa na nangyayari yan. No? Oh. Sinungaling sila sa sarili nila Oo. kapag hindi nila alam yon. Yun. Oo. Sir Jay, huli na lang siguro. Ano ba ang sa tingin mo ang tamang definisyon sa fake news? Now, Fake news po. Ang tao. Ay, fake news, alam mo, inimbento lang yung katagang fake news eh. Lahat yan, either information yan or news, no? Ngayon, kung mali yung information, o di sa tingin nila, anong tawag nito, pailan nila ng kaso, no? O kaparaw ng mga inoffensement, no? Kaparaw yan ako, nagbubuklat ako ng nakikita ko ba dyan sa online ng ABS at saka ibang malalaking network. Nandiyan pa yung meron daw akong kaso ganito, ganyan. Kasi hindi naman sila pagka ikakasama ng tao, sensational gagawin nila. Pag na-dismiss na yung kaso, wala naman silang nire-report, na-dismiss na pala itong kaso, sorry po Walang ganon. Yun lang ang masakit. Kaya hindi ako naniniwala may fake news. Dahil kung meron fake news, Diyos ko, di ang daming Daming ang fake daming news. fake news sa yun na lang sabihin ng angkor, ang ito daw ay sabi daw ayon sa ganito, di umano, di may fake news na lahat yun. Tama. Walang fake news. Ang fake news, yung kasi yung fake news, di pa alam mo ng libel, ganun nga yung nga sinasabi ko at the beginning of this investigation. Kung sa tingin nila Congressman Pimentel, Suarez, Tambunting, and all the rest, anong tawag nito? Pailan nila ng kaso. Si Almendras, si Celis, tsaka si Badoy, kung sa tingin nila may paglabag, no? Kasi hindi naman tayo kulang, hindi tayo salat sa mga batas that gives protection from wrong information, no? It can be a wrong information, but there are no fake news. There are only wrong information. Ngayon, kung sa tingin nila, merong paglabag doon. Si Speaker, nalabag yung kanyang karapatan, hindi sampa nila ng kaso. Hindi yung gagamitin nila yung Kongreso para makapag-flex ng muscles nila. Pagkatapos, lumindol lang ng 5.7, karipa sila ng takbo. Naalala ko yun, Sir Jay. Pagkatapos parang mga asong ulol. Sabi ko nga, Diyos ko, ang itsura ng isang naka-Amerikanang, anong pangalan ng congressman na yun? Easy. Nandidilat pa yung mata. Kala mo mata ni Lisa Araneta. Easy lang, easy. Sir Jay, Maga pa. Nag-umpisa pa lang yung maga. kita nagunta po, Sir Jay. Magkape-kape ta ba kayo? Balita ko, masarap daw ang kape dyan sa Bansalan. Ay, oo. Dito, Arabica. Yan. Uso rito yung mga kape na hindi lumalaki.
hindi abutin yung height ni First Lady. Easy. Baba lang. Easy. Sir, dagang salamat sa iyong panahon ngayong umaga. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Jay. Ayan, Mabuhay din guys, kayo. Salamat ng marami sa pagkakataon. Pasensya na kayo. Ang magbubukid na ito, natatanong ninyo. Ako naman iba ang bisya pa. Kinintaw ka na. Wamang cover may story, ha? Maraming salamat si Ginoong Jay Sonsa, isang veteranong broadcaster po, mga kapartner na pag-usapan niya natin itong latest na inquiry ng Kamara nga dito sa SMNI. Involve yung dalawang SMNI anchors na si Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. At alam natin, nag-hunger strike sila. Diba, bilang Day 2 ngayon. nito. At nagkita-kita naman sila with the family ni Doc Lorraine kagabi, no? At tuwang-tuwa sila na syempre biruin mo, hindi naman yun inaasahan, bigla kang ididetine dyan po sa Kamara. Break lang muna tayo, 20 minutes bago Yun po guys, so natunghayan po natin ang kanilang talakayan patungkol doon sa SMNI, patungkol po doon sa mga kongresista natin, at binigyan linaw at pananaw nitong ating dating news anchor, veteranong commentator sa telebisyon at sa radyo, itong si Sir Jay Sonsa. So napakaganda po ng talakayan nila at ako po ay siguradong meron po tayong natutunan sa ating butihing dating batikang news anchor, commentator at lahat na. Basta tungkol sa news, ito po ay talagang veterano na. So marami siyang alam nung mga nakaraan hanggang sa kasalukuyan. So medyo nakakalungkot po ang sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas, guys. Natunghayan nyo naman kung ano yung mga komento ng ating batikang news anchor at komentarista. Nalulungkot din po ako dahil nga sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot po. Para tayong kumbaga, wag na kayong mag-commentator na laban sa ating gobyerno. Ganun po ang nangyayari. Kung hindi, doon kayo magpapaliwanag sa loob ng mababang kapulungan ng Kongreso. So nakakalungkot po at hari nawa mabigyan po ito ng solusyon hanggat maaga pa at para naman sa kabutihan ng ating bansang Pilipinas para sa lahat ng mga Pilipino. So hanggang dito na lang po ang aking mamunting video. Maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Hanggang sa susunod ko pang video. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Thank you po. Maraming salamat.